Iniwan nga po ni Mang Danilo ang kanyang pamilya kay Nanay Leonora at sumama sa dati niyang minamahal na si Nanay Lilia. Sa ating pong mga kapatid, nakakatutok pa lamang po ang ating pong kapatid na si Nanay Leonora ay medyo nahihirapan po na makapagsalita. So ang kanya pong anak na si Kuya Daniel ang siyang nagkukwento po at nagsasabi ng mga saloobin ni Nanay Leonora dahil hindi nga po nakapag-aral ng sign language si Nanay Leonora. So paano natin mapapaintindi kay nanay na parang ayaw na nga ng tatay mo na bumalik? Gusto niya talaga bumalik siya eh. Tapos siya yung tumayo lang daw. Eh ayaw na po. Ayaw talaga, ayaw tumayag eh. Gusto niya talaga. Bumalik po kayo, Mang Danilo. Hindi yung kaya dapat kayo ang magpaliwanag kay Nanay Leonora? Ako nga pong dapat nag-ano sa kanya, gagabay. Eh, ang kaso pong yung ugali ko eh. Hindi, yung kayo rin po ang dapat magsabi sa kanya na tapos na at kayo na po ni Aling Lilia ang magsasama. Pinaliliwanag ko po sa kanya na kami na nagsasama. Di ba siya ang sabi nga ang ayaw ni Ate Leonora is yung pag pumupunta si Daddy Danilo sa bahay, eh yung kasama po kayo. Oo, kasama ka. Ayaw nga po nila yun na kasama kayo. Kasama ako eh, siyempre. Ang gusto ng mga anak ko sa kasi titay, ako lang mag-isa. Kasi nga po, naaalala ko po, naiisip ko. Kasi yung nga po na si Danny, wala naman talagang gusto sa kanya. Siya lang naman ito naglalapit, dinidikit sa Kailangan nyo na pong alisin nyo yun sa utak nyo. Ngayon, pagka dadalaw ito, minsan kahit doon sa bahay, siya mismo yung pipi na yan, pupunta sa bahay. Pero, Yayakapin, Aling Lilia, hahalikan niya. Talagang kasi sinikip po, niya. ang pinakamahirap dito ay ang masakit na katotohanan kailangan po ninyong tanggapin na dahil nga po may anak si Mang Danilo sa iba, may kahati po talaga kayo sa kumbaga sa atensyon at sa pagmamahal ni Mang Hindi Danilo. katulad ng una niyang asawa. Yung unang asawa niya, pumupunta rin sa kanya. Pero hindi na, wala na yung init. Wala nang init. Di halikan siya. So doon sa ang tanong, Aling Lilia, pinagseselosan niyo si Leonora. Hindi, nandun. Diretso ang tanong, pinagseselosan po ninyo si Aling Leonora. Hindi, ang ayaw ko nga lang. Diretso ang tanong, oo at hindi lang po, pinagseselosan po ninyo Nandun na yun. si Aling Selos. Leonora. Kasi kung halimbawa magpapagamit pa siya, eh iniwanan ka na, bakit ka magpapagamit pa? Bakit ka pag-iinitin mo pa yung lalaki na iniwanan ka Ay, na? problema na po niya yun. Oh, di ba? Eh kaya lang ang problema, pumibigay si Mang Danilo. Ayun nga. Yun ang problema. Yan ang problema nga. Alam po ninyo mga kapatid, kahit ano pang problema yan, hangad namin dito lagi sa Face to Face, ang matulungan po ang lahat ng ating mga bisita. Kaya sila po ay bibigyan namin ng pagkakataon na makasama ng malapitan at maka Face to Face ang ating pong mahal na trio tagapayo. Kasi kukonsensyahin na lang natin ang tatay mo, pero hindi mo ito makukumpel o wala Personal kang na lang magiging yan. legal na basihan upang siya ay manumbalik pa dyan sa Tama yan. Tama yan. sa nanay mo. Kung anak nilang babae, wala pong birth certificate yun. Ako lang po naglakad yun, kaya nagkaroon ng birth certificate yung anak ng babae. Sabi pwede nga lumapit dahil wala kang karapatan yung... wala nga. Kaya nga dapat kayo bilang anak ang magtataguyod sa nanay nyo. Wala na yan. Ito ang panganay, ito ang nakakaintindi. Sana po doon sa konting panahon na nakasama nyo ng malapitan ang ating pong mahal na trio tagapayo ay nakatulong sila na maayos kahit paano ang problema po ninyong pinagdadaanan. Bago lamang tayo maghiwalay, meron pa po silang final message para sa inyo. Attorney? Kung sa puntong legal ang ating pagbabasihan, ay totoong ang merong karapatan lamang sa'yo at meron kang obligasyon na pakisamahan ay yung legal na asawa mo. Ngunit alang-alang na lamang sa 23 years na pinakisama mo rito kay Aling Leonora, kung ang desisyon mo man ay manatili ka na kay Aling Lilia, siguro ang advice ko sa iyo, huwag mong bibiglayin yung pag-hiwalay mo dito kay Aling Leonora. Alam kong malaking sakripisyo ito.
Pero gawin mo ng mahinahon, i-explain mo na ganito na nga ang sitwasyon mo. Totoong mahirap, siguro nga dahil kanina, kaya ka siguro naluluha dahil talaga yung awa mo eh. Ilubos-lubusin mo na. Abay, unawain mo na. Dahil ito eh, physically talagang merong kapansanan. Bagaman hindi mo legal na obligasyon, yung moral obligation mo na lang. Okay? So yun lamang ang aking may papayo sa inyo. Nagkakaroon ako ng problema sa inyo kanina. Yung palagi nyo sinasabi na, paano kung wala kami? Paano kung wala kami? Unang-una, 4 kayong magkakapatid. 4 kayong pwedeng tumulong sa inyong nanay para sa ganon ay maging gabay niya hanggang sa pagtanda niya. Dahil kasi unang-una, kahit sabihin nyo pa na na meron siyang kakayahan na kahit mag-isa, mabubuhay siya ng maayos. Pero dahil sa tulong nyo at sabihin nyo na talagang na kahit na paisa-isa lang sa inyo ang nagpupunta sa kanya, pero palagi kayong nandyan na nakikita siya at tinutulungan niyo siya, hindi siya mahihirapan. Sa inyo naman po, Aling Lilia, una-una, kayo na po ang nagsabi na mahal niyo ang inyong kinakasama. So sana maintindihan nyo na ang basehan po ng pag-ibig, respeto, ang tiwala po sa isa't isa. Yun lang po. Pinakamahalaga po bilang Kristiyano ay ipakita mo ang awa at pagmamahal sa Kanya. Nakikita mo naman, 23 taon na kayo'y nagsama at